Mga kababayan, kamusta po? Si Kamanong po, inyong lingkod ay nagbabalik po muli at tayo po ay magkomentuhan dito po sa Tambayang Makabayan. At sana po ay nasa mabuti po kayong kalagayan at tayo po ay mag-umpisa na. Nililinaw po ng ating Vice President at ng Office of the Vice President na yung kumakalat po na fake news na meron daw pong cash assistant ang Office of the Vice President. Ito po ay hindi totoo. Ito po ay kasinungalingan at isa po itong fake news. Ang tangi pong naibibigay na proyekto at programa ng Vice President ay ang kanya pong tuloy-tuloy at patuloy na libreng sakay. Yan po ang naibibigay na tulong ng Office of the Vice President. Hindi po ang cash assistant, mga kababayan, lalo-lalo po ngayon. Dahil puro po ayuda ang usapin po ngayon, hindi po ba? At hindi po ganyan kalaki ang pondo ng Office of the Vice President. Hindi po siya pangulo. Ang kanyang pondo at ang kanyang budget ay kinikitil pa yan sa Kongreso at sa Senado. Hindi po ba? Pakinggan po natin ang kumakalat po na fake news, mga kababayan. Nilinaw ng Office of the Vice President na wala silang programang cash assistance. Maging si Vice President Sara Duterte, ginawa ng tanggapan ng pangalawang Pangulo ang paglilinaw kaugnay ng kumakalat na peking impormasyon hinggil sa cash assistance na ibinibigay umano ng OVP at ni VP Sara. Paalaala ng OVP sa publiko, huwag magbigay ng anumang personal na impormasyon dahil ito ay isang scam. Para sa sino mang may impormasyon ukol dito, hinihikayat ang ating mga kababayan na agad itong ipagbigay alam sa mga otoridad. Po mga kababayan, hindi po totoo yan. Ang Vice President at Office of the Vice President ay nagpapambigay po ng cash assistant, mga kababayan. Yan po ay fake news. Ito po ang hindi fake news, mga kababayan. At syempre kung meron pong nagpapakalat po sa inyong lugar ay isumbong nyo po sa kinaukulan, mga kababayan. Ito po ang hindi fake news. Yan po ang programa ng Vice President, mga kababayan. Yan po ang magpapatuloy ang libreng sakay, mga kababayan, ng Office of the Vice President. Magpapatuloy ang libreng sakay dahil sa project na talaga iyon ng Office of the Vice President. Dahil project na po talaga ng Office of the Vice President ang magpapatuloy ang libreng sakay. Yan po, hindi po ang sinasabi pong cash assistant na pinakakalat po ngayon. Hahanapan po nilang pera ang Vice President dahil kung cash assistant po yan, ay hahanapan po nila yan. Lahat po ng satellite offices ng Office of the Vice President, baka po hanapan po na ayuda yan. Hindi po ba? Kaya nilinaw na po ng ating Vice President na yan po ay fake news. Yung libreng sakay po ng ating Vice President ay Luzon, Visaya, Mindanao po yan. Sa Metro Manila po ay may programa po silang libreng sakay Monday hanggang Saturday. Monday to Saturday, morning 5 a.m. to 9 a.m. ng umaga. At sa hapon naman po, 5 p.m. hanggang 9 p.m. Alas 5 na madaling araw sa umaga hanggang alas 9 na umaga. At sa hapon po hanggang gabi, 9 p.m. hanggang 5 p.m. hanggang 9 p.m. mga kababayan. Sa Metro Manila, ganyan po ang biyahe nila. At ganun din po sa Cebu. Ganun din po ang kanilang routine at ang kanilang biyahe. Ang libreng sakay ng Office of the Vice President ay 5 a.m., 9 a.m. at babalik po ng 5 p.m. hanggang 9 p.m. Ganon din po sa Davao City. The same din po, yung 5 to 9 a.m. and 5 p.m. to 9 p.m. Ganon din po sa Tacloban, kung saan po ang probinsya, mga kababayan, ni Tambaluslos na tinatawag ng Vice President. Sa Tacloban City naman po, ang libreng sakay ng Office of the Vice President ay 6 a.m. hanggang 10 a.m. at 5 p.m. hanggang 9 p.m. sa Tacloban City. At sa Bacolod, ganun din po sa Bacolod, 6 a.m., 10 a.m., 6 p.m. hanggang 10 p.m. mga kababayan. Ayan po, Tacloban, Davao City, maya, kompleto po yan. Meron po sa
Bacolod, Tacloban, Davao City, Cebu, at Metro Manila. Napakaraming biyahe po sa Metro Manila, mga kababayan. Kasama na po ang Cavite. Yan po. Yan po ang hindi fake news. Ang pinakakalat po nilang fake news ng Office of the Vice President ay magpapamigay ng cash assistant. Hindi po. Dahil limitado lang po ang budget pondo ng Office of the Vice President. Hindi po kakayanin ng kanyang pondo. Wala po siyang mahuhugot na pondo. Hindi po siya pangulo. Limitado lang po ang kanyang kapangyarihan, lalong-lalo po sa budget. Hindi po siya humahawak ng budget na katulad po ng Office of the President na hindi bababa sa 11 billion at may confidential pa na hindi bababa sa 4.5 billion. At napakarami pang ahensya na napaguhugutan ng Office of the President. Hindi po ba? Ang Vice President ay nasa 700 to 900 million ang kanyang budget. Pero napakarami niya pong satellite offices. Luzon, Visayas, Mindanao. At ang kanyang pagtulong ay isa na po itong libreng sakay. At yung kanyang marami pang programa, magnegosyo kaday. At ang patuloy na patuloy na tumutulong sa mga sakuna sa abot kaya ng Office of the Vice President. Lalong-lalo po nangunguna lagi sa pagtugon at pagtulong sa mga sakuna. Lalong-lalo po sa pangangailangan medikal, pagkain, tubig at marami pang iba. Hindi po ba? Kaya wag po kayo magpakalat. At kung meron po nagpapakalat, at ulitin po natin, kung may nagpapakalat po na mga kababayan natin Pilipino ay isa po yung scam. At dapat po yan i-report sa mga autoridad nang yan po ay mahuli at maparusahan. Hindi po ba? At yan po ipagpipiestahan po yan, mga kababayan. At isa rin po yan na isang panira sa Vice President kung hindi po yan kinlaro at hindi po nilinaw ng Office of the Vice President ay puputok po yan. Nasasabihin ng Office of the Vice President ay nagsisinungaling sa taong bayan. Nagpakalat ng cash assistant pero hindi naman pala totoo. Hindi po ba? Huwag po kayong mag-alala, mga kababayan. Pagka po ang Vice President na po ang uupo at magiging presidente ng Republika ng Pilipinas, lahat po ng naranasan po natin ngayon ng mahigit 3 taon at mag-aapat na taon na puro po pasakit at pahirap, korupsyon at pamumulitika, ay hindi po natin dadanasin yan sa Vice President Sara Duterte. Never po natin danasin ang ganyang bulok na panunungkulan, korap na panunungkulan di umano. Never. Hindi po natin makikita sa kanila yan. Lalo-lalo po sa Vice President. Ni hindi nga natin nakita yung ganyang sistema sa kanyang tatay. Sa kanya pa kaya? Hindi po ba, mga kababayan? Kaya po umaasa po si Kamanong at syempre po kayo rin po, umasa po tayo na darating ang panahon na isang agila ng Mindanao ang maglilingkod sa bansang Pilipinas. At ang lahat po na nagpahirap sa ating bansa ay mapanagot. Yan din naman ang pangako niya. Hindi po pwedeng walang managot sa lahat ng ginawa nilang parusa, pahirap sa mga Pilipino at lalong-lalo po sa kanyang pamilya at sa kanyang ama. Hindi po ba? Maraming salamat po, Vice President. At kayo po ay sana'y laging ingatan sa kapahamakan. Ingat-ingat po at kami po ay nagdarasal sa inyong pamilya na maingatan po kayo, lalong-lalo po sa kapahamakan. Maraming salamat po. Thank you rin po sa nagusto po ng ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok at ganoon din po sa ating mga subscribers at patuloy nagsusubscribe. Mabuhay po kayo. Thank you po. At ganoon din po sa mga nagko-comment, like and share. Thank you po. At maraming salamat din po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po kay Milay Yi, Tatay Nick ng Canada, Ani Jo, si Jem Aris ng United Arab Emirates, Eric Hershaw, Beichi Chiyoko, Kingston ng Hong Kong, Jake Yahut ng California, USA, Gina Ray
ng Berlin, Germany, Julieta Silona ng Sydney, Australia, Baby Roman, Ate Isa na Cagayan, si Jovelyn Watanabe ng Japan, ako si Pilam, Chodorico Erguisa Jr., Arpel Villacorta, Wills Bubbles, Rosalina, Michelle Yamaguchi, Norma Garcia, Gay at Shena, Nancy Lumampao, Balance Vision TV, at si Jesus Valdepena. Thank you po sa inyo. Ingat-ingat po kayo, lalong-lalo po sa inyo po mga paggawa. At syempre po yung dasal po natin mga kababayan, tuloy-tuloy lang po tayo na maingatan po ang ating buong sambayanan, ang pamilya Duterte, ang ating dating Pangulo at ang ating Vice President at ang ating mga soldiers at mga ex-marine na maingatan po tayong lahat sa kapahamakan at madugtungan pa po ang buhay at kalakasan ng dating Pangulong Duterte. Maraming salamat po sa inyo pong mga dasal, mga kababayan, at God bless po sa inyong lahat. Tiis-tiis lang po tayo. Bye-bye!